So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang battle na tayo sa bracket B. Syed vs Krega is uploaded na po sa channel natin kagabi, so you can check it if hindi nyo pa na-check. And ayun, Batas vs Andy G, gaya ng nasa background natin na bracket ng Isa Buhay 2015. Ito na yung pangalawang battle sa bracket B. Ayun, since Batas ngayon nag-advance sa second round, syempre respect pa rin kay Andy G, panoorin pa rin natin. Gusto kong malaman kung anong laro ni Andy G dito against Isa Buhay 2014 champ. Grabe no, back to back si Batas. Grabe yung ginawa niya history sa flip top no. Grabe 'yun. Pero ayun, wala nang umulit no or wala nang nagtangka na maging 3 times or pantayan si Batas na 2 times champ no sa Isa Buhay. Wala, nakakabilib lang yung ginawa ni Batas sa history ng flip top, kaya props sa kanya. Okay, game. Batas versus Andy G. Isa Buhay 2015 bracket B. Let's go. Papahan muna natin, Andy, flip top. Check. Malinaw ba? Yeah! Andy G, huwag mong antayin na aking paningin ay mandilim. Bawat bato panjabilin, barang matalim, hard shit, tinging laxative. Ako'y balang pinuputo, kita nyo din sa mga magazine. Tanda mo sa paggaling, madaming steps yan kapatid na parang traveling. Estilo mo pang madla, patawa, yan ay kaya ko din. Yung pusod mo ang dumi, maitim, sobrang lalim na pwedeng dangkalin. Yung blood type mo'y margarine at ang dating na 4 hours mo pampatatim. At sa tuwing nagpapawisi kay malangis sa parang Vaseline. Andy G, komento sa komedya, doon ka lang din sumigat. Nakakadyahe ka panoorin, bulag na feel, kumindat. Estilo mo pang kilitian lang, titing may bulitas, pero kulang ka pa sa pagbanat na parang pinuligat. Nakakasawa ka kornean mo, nakaka-empacho. Sa paningin ka lang patawa, bayag sa letrato. Di ka marunong mag-rap, kulang ka pa sa ensayo. Mga tugma mo sa batos, era malabo, maging sakto. Mukhang artista ka, sabi mo, siyang mukha ka ding gago. Akong tunay na halimaw, ikay mo ka na engkanto. Ayaw mo pa mag-progress, asenso'y pinipigilan mo. Sobrang laki mong talangka, ikaw ay alimango. Okay. Na-stuck ka sa baby flow, cause you really suck bro. Rizal Underground sa estilo mo, ikay napilanggo. Never kang umandar, neutral palagi, cambio. Kaya wala sumusunod sa'yo kasi para ka maling payo. Mensaheng klaro, kahit mahirap lunukin, punong malaking baso. Na unbelievable ang paggaling ko na parang milagro. First round ko si Andy G, putang ina, panis lang to. Di ko na kailangan sipakin, ang losyang naina mo. Lakas, gagi. Bumubulusok parang tambucho, ganun magpasikat ang batas. Sobrang tindi ko nga manukso, plano lang ni Satanas. Heavyweight kahit ako'y di sumo, ganun ako kalakas. Patay ka kagad sa 2 minuto, pangit ka lang napalabas. Tanginang galing. Hindi ko pa nare-review yung 2014 Isa Buhay kasi after natin dito sa 2015 ay yun yung re-reviewin natin. Pero sa pinapakita sa performance na pinakita ni Batas dito, alam mong meron na siyang titulo, alam mong ano na siya, sanay na siya sa mga ganitong klaseng battle. Grabe, nakita ko yung standing niya dito, 10-1. Tangina, yung J-Skills pa lang yung nakakatalo sa kanya. Pero grabe yung 10-1, tapos champion ng Isa Buhay 2014. Tapos hindi ko nahihimayin yung mga verses ni Batas sa round 1, pero sobrang ganda ng rhyming. 'Di ba? Ang ganda ng rhyming. Tapos hindi siya alam mo 'yun, yung mga verses niya is
may nakadikit na mga patawang linya doon, pero dinideliver niya as seryoso. Na ang galing ni Batas sa ganun, no, yung technique, syempre alam naman natin, di naman joker si Batas, 'di ba? Technical, 'di ba? Sobrang technical yung mga verses na inispit niya kay Andy G. So para sa akin style clash to kasi alam naman natin yung style ni Andy G is more on jokes, 'di ba? So si Batas as champion pinandigan niya yung ganong estilo, pero sobrang deserve naman ni Batas yon. Sobrang fit talaga sa kanya yung ganong estilo. And sabi ko nga, may mga linya si Batas na nakakatawa doon, pero ini-spit niya yon ng simple. Hindi niyo ini-spit ng exaggerated na pang-joke na tono. Ini-spit niya yon ng monotone, no? Kung paano niya ini-spit yung mga technical bars niya, ganun din niya ini-spit yung mga linya na alam mo yun, napatawa. And sobrang nagko-compliment pa rin para sa akin. Ang galing, no? Kasi magugulat ka lang. May linya na ganun, tapos tatawa yung crowd, pero si Batas, yung composure niya hindi nasisira, hindi siya natatawa, hindi siya nade-distract, tuloy pa rin siya sa pag-spit na kung paano niya dinideliver yung mga technical lines, no. Galing ni Batas dito. And sa rhyming, wala akong masabi sa rhyming. Sobrang angas, sobrang sarap sa tenga. Solid na round 1 para kay Batas. Batas! Yung puwet mo walang butas! Pag umuutot ka sa bibig, lumalabas! Ikaw lang ang bukod tanging Batas na may sandatahang walang armas. Mararahas na salita ang palaging tapas ng dila, kaya hindi mapagkakaila. Nakampun ka ni Satanas. O di ba't ganyan lang na makabababaw ang ina-expect mo ng mga letra na sa bibig ko lalabas? Question prediction mo taliwas. O Batas, ikaw ang pinakamalakas pagdating sa mga hurado. Kahit napasigaw ko ng malakas ang mga tao na nandito, sa panalo, hindi pa rin ako sigurado. Kasi nga dating kampo niya to, kaya naging kampiyon to. Pag hindi ibinoto, nagtatampo. Aray. Ang lupit mo! Tampo terorit mo! Yung mga judges ng semis kaya pumabor sa'yo kasi tinitret mo. Oo, nagbabanta ka. Kasi lagi mong pinapaalala sa kanila na ikaw ang batas, ang basihan ng mga hurado. Kahit yung bara di malakas, aprobado. Gago yung mga tira mo sa akin. Okay so yun, going back, kwento ko lang muna sa inyo dahil andito na rin naman tayo. Inopen na rin naman ni Andy G yung topic na ganito. So yan, kwento ko na lang din muna yung isa sa mga kaklase ko nung college. Siya yung mas nauna siyang manood ng Flip Top kaysa sa akin. Siya yung nung sabi ko nga sa inyo 2016 nag-start ako manood. Nung nanonood na ako ng Flip Top, nagulat ako, familiar siya and matagal na daw siya nanonood nun. Siya yung nag-suggest sa akin ng mga battles na panoorin ko, like yung Sinyo vs. Bruce, panoorin ko daw yun. Abra Team LA vs. Team SS, panoorin ko daw yun. Tapos doon ako nag-start mag-download sa YouTube. Tapos pinapanood ko siya kapag offline, 'di ba, ganoon sa YouTube. So ganoon. Tapos nabanggit niya ito si Batas. Okay? Ito sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa naman napapanood yung 2014 Isa Buhay. Tsaka ito, yung 2015, halos kakumpisa pa lang naman natin. So, maraming controversies nga daw dito, 'di ba? Pero ayan, sabi ng klase ko nung college, marami daw battle si Batas na alam mo 'yun, ano ba yung right term, 'di ba?
kumbaga marami daw battle si Batas dati na dapat hindi napunta sa kanya. Maraming battle si Batas na dapat actually yung laban ni Batas versus Rapido, isa yun sa mga nabanggit ng kaibigan ko na dapat to si Rapido yung panalo doon. So nakaka-excite kasi titignan natin kung ano yung outcome or result ng battle sa point of view ko. So yun, ngayong sinasabi ni Andy G yung mga ganong angulo, na-recall lang sa akin yung mga sinabi sa akin ng kaklase kong anong college na may mga battle si Batas na hindi dapat sa kanya, may mga battle si Batas na dapat yung kalaban niya yung panalo. So yun, napagdugtong ko lang, and siguro kung kayo kung 2014, 2015 na kayo nanonood ng battle rap, siguro masasabi nyo rin na ganon, pero ako kasi hindi ko kasi naabutan yung ganong era. So tignan natin, naging pabalik naman tayo, 'di ba? So tignan natin. Sa kanila na ikaw ang batas, ang basihan ng mga hurado, kahit yung bara di malakas, aprobado. Gago yung mga tira mo sa akin, sopla, garantisado, tawagin mo kung Max, all barado. Tarantado, kitang-kita yung laban nyo ni Rapido. Yung tayo mo delikado. Kasasabi ko lang na sabi ng college friend ko is yung Rapido versus Batas kay Rapido daw yon. Pero yun, kasasabi ko lang, ito sinabi ni Andy G. Pakinggan natin to. Sinisigaw ng mga tao si Rapido, pero ito yung pinanalo. Kasi nga, ito yung pinanalo. Oo, kitang-kita. Sabi nila yung Teka lang. Ay, gagan. Malabo kang matalo kasi yung tayo mo delikado. Kasi yung mga linya sobrang technical. Hindi daw pwedeng matanggal kasi yung technique niya brutal. Ano dun yung brutal? Yung pautal-utal? Gago, palagi kang nag-i-stutter kada battle na nanalo ka pa. Kaya ang tanong, matindi ka. Kasi bawat... Kailangan, wait. Kitang-kita nung laban nyo ni Rapido. Talo ka. Wait. Teka lang. Kaya pag nalugi ang flip top, kasalanan mo. Kasi lahat ng mga... pag nalugi ang flip top, kasalanan mo. Kasi yung mga nanonood ng live, inaaway mo. Ang labo mo. Sabi ni Enigma, pinag-champion ka na nga, namamakyo ka pa. Alam mo ba, wala kang magagawa pag napingon sa'yo lahat ng mga yan. Tandaan mo, walang batas-batas pag ginulpe ng taong bayan. Time. Okay, so maganda na sana yung yung mga pinupunto ni Andy G, nakukuha na niya yung attention ko. Gusto ko na siyang pakinggan. Kaso, ayun, nag-choke. Ang dami niyang chokes doon. Hindi natin pwedeng i-disregard yun. Lalo na tournament. So, kailangan natin makita yon. Akala ko isang beses lang siya mag-choke. Pero ang dami niyang beses nag-choke. Pero sayang kasi effective yung mga angulo ni Andy G para sa akin. Kasi, gaya nga nasabi ko sa inyo, may nakwento kasi sa akin yung college friend ko about nga sa mga battles ni Batas. So nag-connect lang, and para sa akin yung take ko doon, even hindi ko pa napapanood yung mga battles ni Batas sa tournament, parang nahook ako doon, na parang agree ako doon. So ayun, parang almost kay Andy G na, kasi yung mga punto tsaka mga jokes is pinagsabay niya at sobrang effective. Pero nadapa siya sa gitna, nadapa siya sa uli, 'di ba? Nadapa siya sa buong second half. Sayang. Naging yun, malaking hatak yun sa performance ni Andy G sa round 1. Pero yun, kay Batas yung round 1 sa 9-6 or 9-7 lang yung pinagpipilian ko, pero props kay Andy G, tol. Ang ganda nung first half, pero nadapa siya sa second half, kaya okay, 9-6 in favor of Batas. Round 2.
Sa tuwing nanonood ka ng battle, ang iyong komento ay first. At ginugutom ka palagi sa amoy ng shit mo at burp. Tigil mo yung kakatawa, subukan mo Rexona na sir, kasi di ka nagpapawis, maswak ang sebo na term. Ang pangit mo, wala sa yung bumibeso, it hurts. At sa tuwing may hawak ka, may nagsiselos na bird. Sobrang loser mo sa chikas, parang kwento ng nerd, imposible ka magka-date, parang end of the world. Pagiging pogi mo, kadiri, puta, invento lang yung tol. Brad, mas kamukha mo, tae ko, grabe, nung ginebs ko ay tubol. Nagka-dimples lang to, kagad feel neto na ulol, mukhang artista nga to, lookalike ni Bentong at Kohol. Tapos ang Ingles. Diba? So, ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga linya batas na hindi technical jokes pero kung paano niya dinideliver at ini-spit, kung paano lang niya, monotone lang, kung paano lang siya mag-deliver ng mga technical na bara, ganoon din niya dinideliver yung mga jokes na linya niya. Kaya, ang galing At saka hindi siya nadidistract sa mga crowd reaction, yung composure niya is sobrang tindi, no? Sobrang built, kaya galing ni Batas dito. Nagka-dimples lang to, kagad feel neto na ulol, mukhang artista nga to, lookalike ni Bentong at Kohol. Tapos ang Ingles mo, di medyo pang minero, Brad, hindi obra, yung simpleng flow na, tinerno pa sa image mong wak. Ako'y imposible mo sibog na parang sa sosyaling restaurant. Bawat bato ko ay sinalo mo na para bang libreng droga. Opinyon ko sa kanyang tira, medyo sablay mandis. In short, mga linya neto, panay panis. Si Fonger kay kinatay, pinalitsyon patay ka G, pinaiyak ka ng isang bay, separation anxiety. Wala na kaintindi. Ito ang revelasyon ngayong kaharap mo na, Diyos mo. Di mo ko kaya sunugin, parang taba sa boobs mo. Versus Notorious, nakita kung gaano ka kasupot. Kampo nagsilbing alakdan, niyari ka ng buntot. Panyuan ko iyong bibig, tola parang inuubo. Magre-retiro itong bitch para pukin mo tuyo. Di mo ko kapantay, kaya pagkarap mo ko tumungo. Dahil sa'yo man ang tight lang and damit na suot mo. Wala na real talk, lahat to ay totoo. Tung rounds ko eksplosibo na parang kulugo. Lagi na lang sinto, kalabang ko Diyos ko. Kalibel ko, trip ko, please chong, pagod na ako yumuko. Putang ina! Ay, walang 2 minuto, RDG, pahinga natin. Okay, so round 2 ni Batas, para sa akin hindi siya ganun ka overall na lang, no, kasi aminin ko hindi ko kayang isa-isahin yung mga verses ni Batas. Hindi ko kayang i-breakdown sa inyo yun ng mga per 4 lines per yung mga punto niya, kasi masyadong para sa akin hindi na yun, hindi ko na masyadong abot yung mga ganong kalalim na or kabroad na pagiging technical na style ni Batas. So, as a whole na lang siya. So, alam nyo naman yan kapag si Batas yung bumabattle at nire-review natin. As a whole lagi, no? Buong round talaga yung judgment natin. So, based sa round 1 na pinakita ni Batas, para sa akin, ayun sa pinakita niyang 2 round, ayun pa yung powerful, ayun pa yung pinakamalakas. Pagdating sa round 2, andun pa rin naman yung composure niya, nagbibitaw pa rin siya ng mga jokes, pero para sa akin mas matindi lang yung mas matindi lang yung round 1, mas kumokonekta yung mga punchlines niya doon, yung mga setups niya mas okay, mas klaro compare dito sa round 2 na sa akin medyo hindi lang naging kaparehas ng round 1 na performance ni Batas. Yun lang, ganun lang. Siguro, gahibla lang. Kumbaga, 9 points yung 1. Siguro, yung round 2, pwedeng 8.5, 8.7, parang ganun. Ganun lang siya kadikit. Pero, yun. Siguro, nakulangan lang ako sa mga, sa mas effective na mga verses or na mga punto ni Batas. Compare ka sa round 1, kasi sa round 1, dikit-dikit yun. Andy G. Ayun, ang hirap sa'yo, Batas. Nagpapadala ka sa sulsol. Okay lang nang tawaging mataba kaysa tawaging bulbol. Mahirap kang hamunin kasi kay pikunin. Mahirap kang hamunin kasi kay pikunin.
Madali kang talunin kasi kay sakitin. Ikaw yung bulbulin, nagalit sa matulin, kasi di mo kayang habulin, kasi ngay kay sakitin. Oh, pag ganun pala ang rhyme scheme, pang-champion yung dating. Gago, hindi ka magaling, kahit yung kinder na taga sa amin, kaya yung gawin. Oh, bomb shelter? Oh, bago sa pantinay pero luma na, parang galawan ng sex bomb dancer. Nung nakaraan may nagpatato kay brother, tropa na gangster. Sabi, kaya mo ba to, master? Oo, kaya ko yan. Kasi parang logo lang yan ang mukha ko, Dreamcatcher. Yung karakter mo sa liga, parang kontrabida na malabayas tol. Tangina, sana mamatay ka na rin, parang kontrabida si Paquito Diaz tol. At kitang-kita, at nagtataka lang ako sa'yo. Sobra mo nang nadaming natira na ina. Ang pinagtatakhan ko sa'yo, wala ka pang iskandal kahit isa. Tatatawa si Batas eh. Gago, dahil ka pa nila Duwali Bayola at saka Chito Miranda. Hindi nagngangawa pero may ebidensya na may natira sila. Batas, to see is to believe. Batas, to see is to believe, hindi puro dada. Ang kailangan namin dito prueba para mapatunayan mo sa mga nandito na porno king ka talaga. O sinungaling ka, Batas. Puro ka bulatas. Hindi ka mapupunta sa taas kasi liars go to jail. Liars go to hell. Sana sa batas natin, pag sinungaling ka, himasrehas in English, liars go to jail. Oh, well. I have a question for you. Bakit ba palaging nanay ang iniiyot mo? Gusto mo maluwang kasi ang ginagamit mo yung ulo mo? Alam ko na kung bakit ka bugnutin. Kasi mukha kang utin. At may isa ka pang kamukha. Si Master Butin. Gago. Master Butin! Bakit yung bulbul mo sa baba ayaw mong bunutin? Siguro gusto mong pahabain para yung bulbul mo sa baba abutin. Pero pag nangyari yan, ayan yung simbolo na ibig sabihin, yung mga hip-hop sa Pilipinas, nagkakaisa. Ayan ang simbolo ng hip-hopan. Kasi from up to down, connected as one. At hindi mo ako magdidenggoy. Parehas lang tayong magaling. Magsinggaling dito. Tandaan mo, Mark, parehas lang tayong gumulpe ng lumpo. Kaya wag kang masyadong arrogant. Hold on. Tawagin mo, mukha kang deodorant. Pag tinanggal mo yung bonnet mo, mukha kang deodorant na roll on. Kaya wag kang mawili. Pampunas ka lang ng kilikili. Tawagin mo kung kasino, talo ka sa akin, Willie. Ay, bakit ang banat? 2 minuto kay Batas. Okay, so nakabawi si Andy G. Even may mga konting stutters pa rin si Andy G dito sa round 2, pero para sa akin nakabawi siya kahit papano. So ayun, yung mga Joe sobrang effective. Sabi ko sa inyo magiging style clash to. Nung nakita ko pa lang yung lineup na Batas versus Andy G, alam ko na kaagad na magiging style clash kasi si Andy G, alam naman natin yung estilo niyan, more on jokes, 'di ba? Si Batas, alam naman natin 'yan, technical. And yun, round 2 style clash yung nangyari. Round 1 kasi sobrang one-sided yun para sa akin, na kay Batas talaga yun. Pero pagdating sa round 2, naging sobrang dikit. Kasi naging epektibo na si Andy G. Si Batas naman, sabi ko nga sa inyo, medyo humina ng konti. Pero konting-konti lang, binigyan ko kayo ng glimpse para mas maintindihan nyo kung gaano kadikit yung 1 and 2 ni Batas, 'di ba? So 9 tsaka 8.7 or 8.8, ganun lang kadikit yung yung rounds 1 and 2 ni Batas para sa akin. Pero yung Andy G, sobrang laki ng inangat from 7 points sa round 1. Siguro possible bibigay ko yung
yung round 2 kay Andy G, no? So dalawa lang yung pinagpipilian ko kung kay Andy G ba yung round 2 or kay Batas. Yun. May mga starter si Andy G sa round 2, pero yung mga punchline, yung mga jokes kasi ni Andy G is para sa akin swak at tapol talaga siyan doon si Batas. And nahirapan ako, siguro masasabi ko na kung hindi nag-joke si Andy G sa round 1, ganito rin kalakas yung round 1 niya, diba? Kasi solid yung round 2 para sa akin. So yun, mahirap man, pero yun, sabi ko nga sa inyo, dalawa lang naman yung choices ko. It's either tabla sa round 2 or kay Andy G. Pero I'll go for Andy G sa round 2. Nagustuhan ko yung mga classic jokes niya. Nagustuhan ko yung mga punto niya, yung mga linya niya, yung mga verses niya para kay Batas. Kay Batas naman sa round 2 medyo humina kasi 'di ba? Humina si tawag dito. Si Batas. Siguro kung naulit ni Batas yung performance niya sa round 1 is siguro tabla yun. Totally tabla yung round 2, pero mas umepektibo or mas naging effective si Andy G sa round 2 para sa akin. Kaya Andy G ako sa round 2. Round 1 9-7, round 2 9-8. So score is 16. 17 naman kay Batas. Kay Batas pa rin yung lead, 17-16, pero kung titignan natin per round tabla, round 1 Batas, round 2 Andy G. Okay? So round 3. Sa akin naglabasan ng mangyan. Syudad sa Mindoro. Sa lalim kasi ako nangingibabaw, parang biyaheng Roro. Sandali. Ay! Parang biyaheng Roro. Sa taas sa ating mundo, ako'y animal parang puting oso. Panginoon pero gago, nagkaroon ng starter si Batas. Sandali. Parang biyaheng Roro. Sa taas sa ating mundo, ako'y animal parang puting oso. Panginoon pero demonyo, inverted cross sa aking simbolo. Isa buhay champ, pagyabang, yan ang aking titolo. Sa bawat linya ang advance, mas mabilis sa aking segundo. Kasing lutong ng biskotso ang siktodo ng liriko ko. Lagi may letra sa aking ulo na parang pinirmahan ni Zorro. Walang hinto to, sa daming laman puta ako'y praning baliw. Pagkatapos si Mel Christ, ikaw naman na parang si Papiw. Isang baboy na medyo kwela, lang bitin ang inaliw. Ikay lechon na din, bumenta, ikaw ay parang pinaksiw. Kaya sa bawat round, akong panalo kasi stilo ko ill. Sobrang hina ng bitaw mo, anti-your lyrics don't kill. Sa lahat ng battle, si kay kabado, ramdam yung feeling mong thrill. Sa kada ring, ikay dihado na parang deal or no deal. Dito sa liga, walang naiambag, dakilang sapit. Bukang bibig mo, walang sinabi, na parang papet. Todo rep pa sa grupo mo na parang isa kang asset. Gago hindi ka disiklan, amuyong ka lang ni target. Kaya pa yung kapatid, Andy G, puta, wag ka na mag-rap. Kasi di ka tunay na MC, kaya bawal magpanggap. Malabo ka magka-direction, parang buradong map. Trip ko magpini ngayon, tabla ka muna sa aking cap. Sasagasaan ko lahat ng nakaharang na wak. After mo si Sayad, tapos balakid sa paysak. Bawat atake pang wapak, pangkampyonado ang sabak. Hair metal band sa entablado, siguradong back to back. Ngayon sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo mag-aantas. Ako Panginoon, ikay salang Kristiyano. At tandaan mo, ako ang batas. Ako ang basihan ng bawat urado. Yari tayo na ito. So, malaking dagok yung starter ni Batas sa round 3. Although, sabihin nating nasa una yung starter ni Batas at hindi yun sa gitna at hindi yun sa dulo. Para sa akin, ang laki nun. Kasi, alam nyo naman, pag round 3, yun yung pinaka... Diba nga, yun yung pinaka malaking percentage sa battle, 'di ba, yung round 3. Kasi hinahati nila yun, 'di ba, ng 30%, 30% 1 and 2, tas 40% sa round 3, 'di ba? Ganun nga yung judging ng ibang battle.
Especially sa sunugan sa kubo, ganun, 30%, 30%, 40%. So, round 3 talaga ang pinaka-crucial na round sa battle rap. And kahit nasabihin nating nagkaroon ng stutter, slip up si Batas at nasa unang part pa lang ng round 3, malaking malaking kabawasan yon kasi syempre kailangan mong bumawi. And para sa akin, hindi masyadong nakuha ni Batas yung momentum niya sa round 3. Kita niyo naman, ako para sa akin personally, medyo naging dead air yung round 3 ni Batas. Naging pababa yung performance ni Batas dito from round 1 na sobrang tindi, sobrang lakas. Pagdating sa round 2, medyo bumaba ng konti. Tapos pagdating ng round 3, landslide, no? Hindi naging ganun kalakas yung round 3 ni Batas. And nakabawas din dun yung starters niya. So, yun. Pero tignan natin yung performance ni Andy G. Pero if mauulit ni Andy G yung performance sa round 2, malamang kay Andy G natin ibibigay yung boto natin. 2015, Andy G. Huwag mo kaming niloloko. Dito kay Bagsak. Talo ka na sa akin, paano ka pa makakarating kay Stack? Bakit palagi? Parang ang titi sa madaling araw kasi palaging galit ka. Mike, hapon ka ba? Kasi palagi kang nakamura. M-A-R-K. Mukhang Arabong racist ka. Ang itsura mo mukhang terorista, gago mga tropa ni Marwan. Hinahunting ka na ng Amerika. May kanta kang kalawakan. Patungkol saan? Sa palaruan ng mga kuto mo sa bunbunan? O speaking of kalawakan, lahat ng mga nakasama mo doon malalalim, ikaw lang ang may kababawan. Kasi meron akong naalala doon. Ito yung lyrics mo eh. Sabi mo, ito yung sabi niya, tutok yung camera. Maraming nagsasabi na abnoy ako. Oh, kayo na nga nagwagi. Oh, abnoy ako kasi normal lang ang nagkakamali. Normal lang ang nagkakamali. Eh di ba Panginoon ka? Bakit ka nagkakamali? Hoy Abnoy. Kaya ka pala malakas sa Pilipinas kasi tropa mo, ang tito mo si Noy Noy. Panginoon ka? Ha? Panginoon ka? Eh di sa amin pala hindi ka mahahambing. Lalaking lalaki ang dating. Lalaking kambing. At kung meron bating dito sa flip top, gago dalawa kayo ni Abra. Kasi may nakakita sa'yo sa naiya, nagmamadali ka, porkit natunugan mo na may bababa na papa. Kaya pala dati yung haze nyo sa kamputin ritmo iniiyot sa ilalim ng tulay. Si Dikta sobrang takot nagpunta sa Dubai. At lagi kang galit sa nagpapatawa. Pero yung mukha mo napakalaking jokes. Tuwing sumasama ka kay Laba, tuwing sumasama ka sa laban ni Apo, automatic na choke pag sa'yo napalo. Oo. At kung pagdating lang sa batas, Tol, dyan ako matalas. Alam ko lahat ang karakas ng mambabatas. Pag nag-joke ka sa batas, ang tawag doon, Joker Arroyo. Pag may nunal ka sa batas, ang tawag doon, Gloria Arroyo. Pag may mic ka sa batas, ang tawag, Mike Arroyo. Pero si Flip Top, pag si Batas na loko, ang tawag doon, Mike Nagoyo. Si Balakid, nung nalaman niya na ang tatay niya si Hadlang, si Balakid... Okay. Okay lang si Balakid nung nalaman niya ang tatay niya si Hadlang. Pero sa sasabihin ko, hindi ka sasangayon. Mark, may kapatid ka rin sa labas. Dalawa, nasa Amerika. Si City Ordinance at saka si Sir Rules and Regulation. At bago magwakas ang round na to, nagbibigay pugay ako sa mga bagong bayani. Fallen 44. Wala sanang ganun na pangyayari kung walang batas na pulpol. Time na po. Flip top again para sa unang laban na to. Ang hirap ng round 3, guys. Okay, mahirap yung round 3.
Kasi hindi rin naman ganun kalinis yung performance ni Andy G sa round 3 eh. So, ano yun, naging palaisipan sa akin yung round 3 guys. Pwede kong itabla, pwede kong ibigay kay Andy G. Yun lang ulit yung choices ko. Okay, round 3 ni Batas, sabi ko nga sa inyo, hindi niya nadala yung round 1 and 2 niya dito sa round 3. Kasi round 2 niya medyo naging pababa na eh. Na-feel kong bumaba na yung energy ni Batas sa round 2. Then syempre, pagdating sa round 3, andun na yung expectation ko na sana bumawi si Batas. Kailangan ni Batas na bumawi, parang ganun yung mindset ko. Pero umpisa pa lang, nagkaroon ng stutter. Actually, nag-choke na nga si Batas doon, 'di ba? So ayun, hindi rin nakuha ni Batas yung momentum niya agad-agad kasi nawala nga siya doon. So ayun yung naging palaisipan sa akin. Pagdating sa round 3 ni Andy G, sabi ko kung mauulit ni Andy G yung performance niya sa round 2, possible na ibigay natin sa kanya yung round 3. Pero hindi naman nag-choke si Andy G doon, hindi naman siya nagkaroon ng stutter, pero may mga pauses siya and hindi ko alam kung nag-choke na ba siya doon or what, or kasama ba yun sa gameplay niya. Pero hindi naman totally matatagal yung mga pauses niya, 'di ba? Kasi syempre may mga crowd reaction. So ayun. Pero kung sabihin natin since tournament, kung sabihin natin or ipagpalagay natin yung mga pauses niya is choke rather, no, is a choke. Kung iipunin natin yung mga pauses ni Andy G versus choke ni Batas sa round 3, possible na mas malaki pa rin yung mas malaki pa rin yung kabawasan or kabawasan ni Batas doon kasi talaga nawala talaga ng panandalian si Batas sa round 3. Then kay Andy G, ganun pa rin, sabi ko sa inyo, round 3 sa umpisa ng round 3, sabi ko if madadala ni Andy G yung round 2 performance niya, possible sa kanya yon. And ayun yung nangyari para sa akin, pero ibababa ko ng konti yung score ni Batas, ibababa ko ng konti. Naging pababa yung performance ni Batas para sa akin. So 987 yung score ni Batas para sa akin. So anong score? 987 15 24 points, tama ba ako? 9 8 17, tama. 17 plus 7 24. So 24 points para kay Batas. Kay Andy G meron siyang 7 tapos 9 tapos 7 9 16 plus 8 24. Tangina, 24 points all pala yung yung outcome or result ng scoring natin. Tangina, ang hirap. Pero malinis ang ganda ng battle. Hindi siya katulad nung ni-review ko na Sayad Krega na sobrang talaga dikit, 'di ba? Na sobrang technical. Ito kasi pantay Sobra silang pantay na sa performance talaga nagkatalo. Round 3, round 2, round 1. Para sila kung magbe-base naman tayo sa performance overall, may choke si Andy G sa round 1, may choke si Batas sa round 3. Sa linis naman ng performance, para sila may choke So siguro pinakamalinis round 1. Tapos Andy G naman round 2. Ano pa? Kailangan natin makita yung pinagkaiba or nilamang ng isang MC para maka-vote tayo ng maayos. Sige, game. Ganito breakdown. Round 1, Batas yun sa score na 9-7, ang laki ng agwat. Round 2, bumawi si Andy G doon, si Batas umina ng konti, 9-8. So lamang si Batas ng 1 point overall scoring.
Then pagdating sa round 3, bumaba na si Batas, nag-choke pa siya doon. Tapos si Andy G na maintain niya yung ganong performance. So ayun, kung itatali natin first 2 rounds, kung itatali natin 1 Batas, 2 and 3 Andy G para sa akin. Pero sa scoring natin kasi is 24 all. Then kailangan nating, ako personally, kailangan ko makakita pa ng isa pang judgment para malaman ko talaga or ma-convince ko yung sarili ko na kung sino yung iboboto ko sa battle. So pares sila nag-choke sa round 1. Pares nag-choke yung dalawang battle MC na to. Si Andy G sa round 1, kay Batas sa round 3. So kung magbe-base tayo sa chokes nila, mas malalim yung choke ni Andy G kasi dumating na sa point na pinutol na yun ni Ari, kasi hindi na talaga makuha ni Andy G yung mga verses na, hindi na niya mahugot. Kay Batas naman sa round 3, nag-choke siya pero nasa unahan, may chance si Batas na makabawi, pero it turns out na hindi na nabawi ni Batas yung performance niya kasi naumpisa na nga ng choke. Pero speaking of chokes, si Batas is nakabalik agad sa track, di ba? Unlike kay Andy G sa round 1 is nabaon na siya kasi hindi na niya talaga mahugot. So pare sila nag-choke pero mas magaan or mas madaling nakabalik si Batas compare kay Andy G. So sa point na yon, pwede nating ibigay kay Batas. Sa pagpapatawa, syempre Andy G yun. Sa style na hawak niya, Andy G. Sa style na hawak ni Batas, syempre, diba, technical versus comedy. Yun talaga yung naging labanan. Pwede na nating hindi i-judge yun kasi kanya na kanilang style yun. Mas malakas si Andy G sa ganitong style, si Batas malakas sa ganong style. So disregard na natin yon. Sa content naman, punchlines, effectivity, syempre mas effective si Andy G kasi iba yung style niya. Kay Batas naman, more on punto, and hindi rin natin masabi na mahina yun kasi kumokonekta rin yun kay Andy G. Mahirap, sobrang hirap kasi yung sabi ko nga sa inyo, kung magbe-base tayo sa choke, mas nakabalik si Batas. Kung magbe-base naman tayo sa per round, lamang si Andy G. So dun din tabla rin So ang hirap, para sa akin ang hirap. Kung magbe-base naman tayo sa linis ng performance, hindi tayo makakapag-decide kasi para silang nag-choke. Kung magbe-base naman tayo sa effectivity, ang unfair naman nun kasi parang mas effective si Andy G kasi yung style niya is madaling makuha ng mga tao. So ayokong i-judge yung battle sa ganon. Gusto ko may common reference sila. Kung mag-base naman tayo sa bigat ng bara, lamang si Batas doon, 'di ba? Lamang si Batas doon. Doon siya lumalaro Pero eto, sige. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga, promise. Pwede kong ibigay kay Andy G, pwede kong ibigay kay Batas. Ganun kadikit, ganun ka ganda yung performance ng dalawang to. Pero okay. Ang hirap mag-decide. Pwede, sana dikit yung scoring nito Sana 4-3 to para makarinig ako ng mga tawag dito, mga explanation nila kung bakit nila binoto si Andy G. Sana 4-3. Ang dami kasing punto ni Andy G sa round 1 na nasayang para sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung punto ni Andy G about dun sa mga past battles, luto, diba? Para sa akin nasayang yun kasi hindi niya na-close ng maayos, kaya nawalan ng impact yun Siguro kung na-close ni Andy G yung round 1, malinaw yun sa kanya, diba? Pagdating sa round 2, nakabawi si Andy G kahit papano. Pagdating sa round 3, may mga poses and hindi ko alam kung i-consider ko ba yun nasa choke, pero kung nilagay ko naman din yung sarili ko na i-consider na choke yun, lamang pa rin si Andy G sa round 3.
Ang hirap po, tragis na yan. Hindi ako makapag-decide. Pwede kong, shit. Pag binigay ko kasi kay Batas ng walang explanation, hindi ko makukonvince yung sarili ko doon na ano. Kung ibibigay ko naman kay Andy G ng walang common reference, hindi rin ako makukonvince sa magiging vote ko. So, ito siguro yung pinakamatagal na decision para sa akin. Pantay sila. Pantay sila sa lahat ng terms, sa lahat ng categories. Pantay sila. Pati sa choke, pantay sila. Pati sa ano, di ba? Pero, round 3 lang nag-choke si Batas. Round 1 naman si Andy G. And, mas stiff kasi talaga yung choke ni Andy G doon. Tabla yung tabla yung laban na to, tabla, sobrang tabla. Sa scoring 24 all, sa per round, Batas round 1, 2 and 3 Andy G. Pero ayoko mag-base sa per round kaya nga tayo may scoring kasi sa final score pa rin tayo mag-base. Pero it turns out na tabla nga yung scoring natin. Okay, own preference. Doon tayo tatakbo sa own reference. Si Batas yung nag-advance sa quarters ng laban ng isa buhay na to. Pero I'll go for Andy G. I'll go for Andy G sa battle na to. Own preference, no? Own preference. Sabi ko sa inyo, ang hirap i-judge ng battle na to. Kung mag-base tayo sa per round, lamang talaga si Andy G doon, pero ayoko mag-base doon. Kung mag-base naman tayo sa overall scoring, tabla sa 24 points. Kung mag-base naman tayo sa kanilang style, jokes versus technicals, pare silang malakas doon. So hindi yun yung common reference nila. Kung maghahanap naman tayo ng common reference, jokes, mas lamang si Andy G doon. Kung technicals naman, mga punto, lamang si Batas doon. So tabla rin yun. Sa choke naman, yun na lang talaga no? Kung sino yung unang magkakamali, sino yung mas malalim yung pagkakamali, yun talaga yung yun talaga yung naging turning point. Andy G, ang lalim ng choke niya sa round 1, unlike kay Batas na hindi ganun kalalim kaya nakabalik siya. Pero bakit si Andy G pa rin yung binoto ko? Kasi para sa akin, yung lamang ni Andy G dun sa rounds 1 and 2, 'di ba? Lamang si Andy G sa rounds 1 and 2, 'di ba? Ay, mali. Sa rounds 2 and 3 lamang si Andy G. Para sa akin, natabunan 'yun no? Natabunan yung paano ko ba explain to? Ang hirap talaga mag-explain to, lang hirap. Pero sana maintindihan nyo yung gusto kong ipunto. Pinakamatagal na judging ko to, yung pagpili sa battle na to, sino panalo. Pero I'll go for Andy G talaga. I'll go for Andy G. Kasi naging pababa yung performance ni Batas. Si Andy G may on off na tawag dito na performance. Sobrang laki kasi ng bawi ni Andy G sa round 2, 'di ba? Kumbaga yung round 2 ni Batas, yung round 2 ni Andy G, mas malakas na yon or magkasing lakas sila nung round 1 ni Batas. Then yung round 3 naman ni Batas tsaka yung round 3 ni Andy G, pwede nating itabla yun kasi ganun lang yung yung performance level nila. Kaya para sa akin, kahit na nakabawi agad si Batas sa round 3 na nag-choke siya, mas malaki pa rin yung napondo na lamang ni Andy G dahil dun sa round 2 na sobrang quality. Yun na lang siguro, and ayun na lang yung pinakamalapit na explanation, and para sa akin na-convince naman ako sa sarili ko kasi pag binoto ko si Batas ng walang explanation, ng hirap, hindi ako mako-convince dun. Pero yun, Andy G ako dito sa battle na to. Flip top!
Grain of Salt 6, Subuhay 2015. Pero I doubt na magiging dikit yung battle. Baka 7-0 to. Maraming salamat ulit sa lahat na pumunta. Pasensya nga pala, late tayo nagsimula. Marami pa rin papasok ngayon. Maraming salamat na nandiyan pa rin kayo nakikinig. Shoutouts din nga pala lagi, Flip Top Staff. At shoutouts nga pala, DJ RB1, DJ natin ngayong gabi. Flip Top again para sa unang laban na yun. Isubuhay laban, Andy G versus Batas. Ang boto, 7-0 para... So, ayun. So, sabi ko sa inyo, I doubt na magiging 4-3 yun kasi ano talaga. Ito ata yung time na mas mas malakas talaga mga technical na mga bara compare sa mga jokes, no? Kasi alam ko si Sinyo ang nagpauso ng mga jokes dito yan. I'm not sure pero ayun. So ayun, 7-0 siguro sa linis ng performance kaya nila binoto si Batas, pero para sa akin kahit naman na hindi natin masyado na breakdown yung battle, pero Andy G ako dun. Ay, Batas! Family. Binigay ko yung boto kay Batas. Ako, komedyante ako. Pero para sa akin, mas mabibigat yung bars na binitawan ni Batas. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi si Batas ang basihan ng Orado. Nagkataon lang sa laban ngayon. Mas matimbang sa akin si Batas. Kahit comedy yung gusto. Crazy Mix, Crazy Family. Sa mga unggoy, hindi ako takot kay Batas pero si Batas nasabi niyo kasi si Batas laging nananalo. Nagkakataon lang na talagang yung mga lines niya ngayon lamang. Una, round 1, kita niyo kay Batas talaga yon. Round 2, medyo binigay ko kay Andy G yun. Tapos round 3 sila nagkatalo. May napansin pa akong mali sa ni Andy G sa Panginoon. Ba't ka nagkakamali? Parang ang lyrics yata ni Batas. Parang normal lang ang nagkakamali, parang gano'n. Tapos yung mga wordplay ni Batas, pasok pa rin sa Batas. Ano niya, hindi luto yan. Tropa sa mga pala Mongol unit. Kasi magkaiba sila ng style, so parang binase ko na lang sa style and punchline. So round 1 kay Andy G, 8 out of 10. Kay Batas, 9.5. Same as for second round, third round. Parang mas angat yung sinabi ni Batas na parang sa style niya, kasi parang di mo pwedeng kumpara yung style ni Andy kay Batas. So punchline na kung parami ng punch, parami ng schemes na nasabi, Batas rounds 1, 2, 3. Wow. Bali yung battle na to para sa akin personal preference lang. Si Andy G entertaining siya. Si Batas entertaining din. Pero mas trip ko yung ginagawa ni Batas na technical shit. Yung multis niya. Sa tingin ko, underrated pa rin yung ginagawa ni Batas na ganun. So para sa akin, round 1, Batas. Round 2, Tay. Round 3, Batas. Okay. Yo, Icarus, yung boto ko binigay ko kay Batas. Yung round 1, nakita nyo naman nag-choose si Andy G. Tapos yung round 2, round 3 natin naman kay Batas. Pero maganda pa rin yung pinakita ni Andy G. So yun, hindi ko napapaabayan kay Batas. Batang Rebelde. Binoto ko si Batas. Sobrang dikit lang nung laban. Sayang yung round 1 ni Andy G. Kung hindi siguro nag-choke yun, maaari. Kasi round 1, Batas. Round 2, Batas. Round 3, Andy G para sa akin. Ayun, Sinyo, round 1 binigay ko kay Batas. Hindi na dahil sa slip-ups ni Andy G, dahil malakas talaga yung round 1 ni Batas kumpara kay Andy G kahit wala yung slip-ups. Round 2 binigay ko naman kay Andy G kasi effective talaga yung, yung totoo yun. Jokes niya kumpara sa double meaning na ginagamit ni Batas. Pasok kasi talaga lahat. Ayun, sumusobra si Andy G sa time, pero ang ginawa ko na lang na basehan, kumbaga nung alam ko sumusobra siya, kinat ko na lang yung naririnig ko, kumbaga hindi ko na lang i-count yung susunod ko maririnig, kumbaga parang ganun na lang yung ginawa ko. Tapos round 3, ayun, makikita nyo naman medyo humina na yung dating ni Andy G sa round 3 na kahit medyo nag-i-stutter si Batas, naging ganun din si Andy G, mas marami pa yung sa kanya. Kaya mas, ayun, binigay ko kay Batas kasi malakas din talaga. So ayun, no? Sa round 3 talaga yung nagkatalo. So wala man lang akong naging kaparehas na vote dito na kay Andy G. Pero yung mga comments naman ng mga judges is
convinced naman ako doon, especially kay Plasma na on preference na lang talaga. Syempre alam natin si Plasma, technical talaga yung laro niya, so syempre mas ma-appreciate niya yung style ni Batas. Kay Sinyo naman, yung breakdown niya same kami na 1 Batas, round 2 Andy G, which is ganun din yung naging vote ko. Then pag round 3 sobrang dikit ng battle and either way talaga yung battle. Pero yun, siguro own preference na lang talaga. I'll go for Andy G kasi para sa akin mas effective yung mga jokes niya compare sa mga technical shit ni Batas. And ayun, explain ko naman sa inyo, sobrang haba nga ng pag-uusap natin para makapag-isip ako kung sino yung iboboto ko. Pero ayun, Andy G ako sa battle na yun. Pero ayun, deserve pa rin naman ni Batas yung na mag-advance kasi linis yung performance sa rounds 1 and 2 kay Andy G. Masyadong malalim yung jokes niya sa round 1, pero ayun, may sarili akong opinion kung bakit ko binoto si Andy G sa battle na to. Pero ayun, Andy G para sa akin overall kasi sa own preference ko na mas effective. Okay, so ayun, sobrang tagal na naging natin dito, naging judgment natin, review natin sa battle na to. Dapat iisa pa ako pero anong oras na, so I think hindi na ako makakaisa na na review. Dapat Balakid versus Tyke na pero siguro bukas na lang. Okay, kita tayo doon mga kumag. Peace out.